agad niyang nilantakan kahit umuusok-usok pa. Sa tuwing sabaw ang kanyang titirahin, parang vacuum kung kanya itong sip-sipin. Di totoo yan. Bola lang yan. At kahit pa halos mabilaukan na, tuloy pa rin ang pagsimot niya sa giant isda. Grabe ka ba? Kung lumantak siya sa kanyang mukbang videos, akala mo wala nang bukas. Ay, kabala ka dong. Unya dong. Kau na tagsilog ba? Lami kayo. Natokan ko. Siya ang sikat na mukbang vlogger mula Mindanao, si Dodong. Lami kayo, guys. Lami kayo. Natokan ko. Pero kamakailan lang, may nakagugulat na ipinost. Ang kumalat na espekulasyon, si Dodong napahamak dahil sa pagmumukbang. Pagmumukbang nga ba talaga ang dahilan ng kanyang masarap na napahamak? Mukbang. Yan ang naging bukang bibig para sa mabilisan at maramihang pagtsibog sa kung ano-anong pagkain na ginagawa ring content sa social media. Ayon sa mga kumalat online, ang video raw na ito ang dumali kay Dodong. Lami kayo. Natokan ko. Pero ang pamilya ni Dodong, pinasinungalingan ang kumalat na balita. Nagpaunlak sila ng panayam para raw linawin ang mga kumalat na fake news. Actually po, ma'am, ang totoo talagang nangyari yan ay pinasinungalingan talaga namin yung kumalat na mga balita, ma'am, ba, na ganun ang mga nangyari. Ang totoo po talaga, ma'am, ay hindi dahil sa hindi siya nasasarapan sa pagkain, ma'am. Nagluto kami kasi noon ng inihaw na baboy. Tapos ayaw niya kasing maunahan, ma'am, kaya kumuha siya yung karning baboy. Pagkain, mainit pa. Ayaw niyang maubusan ng pagkain, ma'am. Nilunok niya yung mainit pa na kanin at yung ulam, ma'am. Kaya sa di inaasahan, ma'am, ay naluwa niya doon sa kanyang plato, ma'am, ba. Kaya yun ang nangyayari sa kanya, ma'am. Anila, June 13 napahama. Si Dodong, ngayong June 1 pa raw ito nagmukbang. Grabe talaga ang pag-aalala namin sa kanya kasi nung nangyari yung naluwa niya yung pagkain, napasok sa isipan namin baka inatake na siya ba. Lami kayo. Natokan ko. Masyado kami nag-alala. Nasasaktan kami, nakikita siyang naging ganun, napasok yung dila niya eh. Gayunman, nag-shoot pa rin daw si Dodong ang content nung araw na siya'y abutan. Maulo man si guys. Isa ka dong. Anong dunga ka ng pulaki na. Yung naga, isa ko bandihado. Katulad ng iba niyang videos, wala pa ring awat dito si Dong sa pagngasab sa isang tumpok ng pritong manok. Pero sa video, mapapansin parang may iniinda na siya. Lami kayo, guys. Lami kayo. Natokan ko. Labis talaga ang aming pag-aalala sa kanya kasi kung simba ko lang, ma'am, kung ano ang mangyayari sa kanya, simba ko lang. Purya lang, purya. Babalaka kami kasi sa kanya, ma'am, kasi siya kasi ang nagsuporta sa amin, ma'am, eh. Sa pagbablog, ma'am. Pag may kita kami sa aming vlog, siya ang nagsusuporta sa gastusin namin sa bahay, ma'am. Kaya nag-aalala kami sa kanya na matuluyan yung matukan siya, ma'am, ba? Matukan siya, ma'am. Tapos hindi siya makaginhawa. Malanganin siya gamay, ma'am. Makalipas ang 9 na oras, tuluyan na siyang napahamak. Ang purpose kasi niya, ma'am, kaya ginawa niya yung ganung mga content na kumakain ng kahit mainit. Dahil for the views, ma'am, for the content lang, ma'am, ba, na para kumita ng malaki. Kasi tumitingin naman ang tao sa iyo, ma'am. For example, kayo, ma'am, kung kakain kayo ng mainit, ma'am, o kakain kayo ng ibak, yun, ma'am. Tingnan kayo ng mga tao, ma'am, kung ano yung video niyo kasi nakaka-excite kasi, ma'am, nakakainggan nyo ng mga viewers, ma'am, ba. Kaya, yun, ginawa niya, ma'am,
kahit mainit yung pagkain, kinain niya, nilunok niya. At isa pang rason ma'am, kaya nilunok niya yun, dahil ayaw niyang mahutdan kasi ma'am. Ayaw niya mahutdan, hihiya siya na mahutdan dito siya ng pagkain ma'am. Kaya yun, napasok yung dila niya ma'am. Yun ang nangyari sa kanya. Kawawa siya. Taong 2019, nung nagsimulang mag-vlog ang mukbang vlogger mula Mindanao, si Dodong, ang madalas niya noong i-content, charity works. Pero dahil napansin daw niyang mabilis maka-generate ng views ang mukbang videos, ito ang kanyang kinarir. Ang salitang mukbang nanggaling sa dalawang Korean words. Mok yun, ibig sabihin ito, to eat. Bang nanggaling sa bangsong, ibig sabihin to show. Naging uso ito sa South Korea dahil dumadami noong mga panahon na yun ang mga taong namumuhay mag-isa. So, kapag nanonood sila, nag-enjoy nila habang kumakain yung naandun sa video, nagkakaroon sila ng parasocial relationship. They're doing it for entertainment. Kumbaga, nagugustuhan ng mga tao kung na makita na kaya nilang kumain na sandamakmak. Hanggang inatake na nga siya at napahamak. Paalala naman ang eksperto, para maiwasan ang brain attack at iba pang sakit na kaakibat ng labis na pagkain, lagi raw tandaan ang tamang plate ratio.